nang umaalis. Saan ka pa nagpupunta? Ziggy, gusto kong mabuo yung pamilya natin. Kaya sana naman bigyan mo ka ng pangalawang pagkakataon. Ano yung ingay na yun? Bali si Aling Perlita po, nasa labas po nagwawala. Hinahanap po si Marilyn. Marilyn! Saan ka pupunta? Gusto mong balikan si Perlita? Sige! Paano kung magkasakit ulit siya? Paano mo siyang bubuhayin? Kung dito ka, ligtas ang nanay mo. Anak, dalihan mo na kumilos! Hindi ako sasama sa inyo. Ito yung pinapangarap kong buhay. Papakawalan ko ba? Kaya pwede ba, umalis na lang kayo. Hindi ako sasama sa inyo! You made the right decision. I am giving you my blessing to call me Lola. Isipin mo na gaganda na yung kinabukasan ni Marilyn sa mga kalbunel na yan. Paano na ako? Nay Perlita, di dapat kayo pinagtabuyan ng ganun. Hayaan mo na lang siya, darling. Unti-unti nang kinukuha ni Marilyn ang lahat ng sakin noon. Isang bagay na nga lang ko yung nagpapasaya sa akin. And that's knowing na hindi kayo makukuha ni Marilyn sa akin dahil ako yung tunay ninyong anak. Dahil kayo na lang yung natitira kong kayamanan. Jerome, nakausap ko na yung kaibigan ko eh. Pwede ka daw interview dun sa cruise ship. Shit, tatapatin ko kayo Hindi po talaga ako interesado dyan sa cruise ship na yan. Hindi ko kayang malayo kay Marilyn ngayon. Ano? Si Marilyn na naman? Eh, paano ka naman? Paano yung mga pangarap mo sa buhay? Isahin naman yung mga oportunidad kung papalampasin mo yaon. Salamat sa concern, Chef. Pero hindi pa ho siguro ito yung oras para unahin ko yung sarili ko. Wala rin naman kwenta yung pangarap ko kung mawawala sa akin si Marilyn Siguro kapag ayos na yung problema namin, kapag nakipagbalikan na siya sa akin, tsaka ako na lang babalikan yung mga pangarap ko sa buhay. Mga kabataan kayo? Puro kayo pag-ibig. Eh, paano tayo usad ng ganyan? Puro pusaw-pusaw. Anak naman. Ay, ang hirap na rin. Ganda naman yung Marilyn. Sama-sama ko, Hari. Buong buhay ko, hindi ko inisip na masasabi ko lahat. Lahat ng isasanay ko. Siguro ngayon, sama-sama ng loob niya sa akin, iyak na rin siya ng iyak. Pero wala naman ako magawa Kailangan ko tiisin lahat. Kasi para sa kanya naman lahat nito. Para sa ikakabuti niya. Kaya ko bang tiisin ang taong nagmahal sa'yo at nag-alaga sa'yo for 18 years? I know you're desperate. But there must be other ways para masigurado mo gumaling ang nanay mo. Hindi mo kailangan isakripisyo yung sarili mo o wasakin ang pinagsamahan niyo ni Aling Perlita. Hindi na para dyan, Hari. Ang dami ko na lang magagawa. Siguraduhin na may mag-aalaga sa kanya. Kaya nga sa tuwing nag-aaway kami ni Darlene, palagi ko siya tinutulak kay inay Siguro iniisip niya ginagawa ko yun para may itsapwera siya dito sa resort. Pero ang totoo nun, gusto ko puntahan niya si inay para mag-alaga siya sa kanya I want you to think about this, Marilyn. Alam ng nanay mo na talikuran mo siya. E paano kung ayaw niya na rin sa'yo? Si Darlene na yung mahal niya. Si Darlene yung kasama niya ngayon. Siya yung nag-aalaga sa kanya. Matatanggap mo ba na si Darlene ituring niyang anak? Para naman akong bayarang babae. Tapos mo kong gamitin, bibigyan mo ko ng pera. Gastos lang yan.
Alam mo naman, hindi mo na nagagamit ang credit card mo, di ba? Sige, hanggang kailan ba tayo ganito? Natsitsipan ako sa ginagawa natin eh. Baka naman pwede mo kausapin yung mama mo. Sabihin mo sa kanya, nagkabalikan na tayo. Baka naman pwede mo naman akong panindigan. Hindi naman lang si Mama ang rason kung bakit nag-aalangan ako magkabalikan tayo. Ano pa bang dahilan? Alam mo, Giselle, hindi ko kasi makalimutan yung panlolokong ginawa mo sa akin eh. Pinaikot mo ang ulo ko. Ilang beses pa ba akong kailangang humingi ng tawad sa'yo, Ziggy? Kailan mo ba ako mapapatawad? I need more time, Giselle. Darating din tayo dyan. Si Josie. Uy! Jerome! Napadaan ka. Bakit? Papagupit? O nga no, medyo mukha ka ng haggard. Di na ganun ka-cute. Joke lang. Hindi po, Ate Josie. Pasuyo lang ho sana ako sa inyo. Baka pwedeng pakibigay ho yan kay Marilyn. Pakisabi ho, pasensya na kung yan lang ho yung nakayanan ko, ha. Baka ho sakaling makatulong sa operasyon ni Aling Perlita. Naku, be. Tago mo na to. Hindi na kailangan ni Marcy Perlita yan. Hindi na. Bakit ho? Ano nangyari? Huli ka na sa balita. Nang-operahan na. Nakalabas na nga ng ospital. Saan ho sila nakakuha ng pera? Saan ka ba galing? Ba't wala kang alam? Ay, nako, nakipagkasundo yan si Marilyn sa mga Carbonell. Ayun, binayaran nung Madam Charito lahat ng gastusin ni Perlita sa ospital. Kapalit ng apo niya. Ayun. Prenteng-prente, nakatira na sa mga Carbonell ngayon. Feel na feel yung pagiging Carbonell niya. Mukhang masarap to na Perlita. Pero kung may gusto pa po kayo, sabihin nyo na sa akin. Magpapadeliver pa po ako. Hindi na, tama na to. Tayong dalawa lang naman nakakain. Wala naman si Marilyn eh. Si Marilyn ang malakas sanang kumain. Baka pwede niyong ibigay sa akin yung recipe para one day ako naman yung magluluto para sa inyo. Naku, wag na. Hindi ka naman sanay. Hindi ka tulad ni Marilyn. Yun, sanay magluto yun. Pinagluluto rin ba siya ni Madam? Baka naman inaalila na siya't ginagawang atsay doon. Salamat po, Diyos ko. Salamat at hindi pinabayaan ni Darlene si Inay. Mapapanatag na ang loob ko kahit magkahiwalay kami. Ikaw na po ang bahala sa kanya. Sana ipagalingin mo po siya agad para magbalik ang lakas niya. Paalam po, Nay. Salamat po sa lahat-lahat. Mahal na mahal ko po kayo. Ziggy, inaabot ka ng ganito ka-late sa client's meeting mo? He or she must be somebody important. You seem to be implying something, Mama. Ba't di mo na lang ako diretsahin? May babae ka? Come on, Ziggy. You are my son. I know you so well. Sabihin mo na sa akin. Are you seeing someone? You're right, Mama. May dinidate ako. Kaya ako lagi nag-undertime sa trabaho. I am giving you my blessing. Gusto ko yan. Para mawala na ang pag-iisip mo dyan sa ex mo na retokada. Dahil hindi na talaga ako papayag na bumalik pa sa buhay ko ang aswang na yan.
Good. Very good. Ay, nako! Sorry po! Senyorita, sarado na po kami. Huwag na po kayong babalik dito kahit kailan. Mama Josie, patawarin niyo naman po ako. Huwag naman po kayo magalit sa akin ng ganyan. Hayaan niyo naman po ako magpaliwanag. Paliwanag, paliwanag. Alam mo, isang paliwanag lang nakikita ko dyan eh. Di ba? Nasapian ka na nung sama ng ugali ng mga karbonel na yan. Mama Josie, hindi naman po totoo yan eh. Tinaboy ko po si Inay kasi wala naman po akong choice eh. Dahil kapag nalaman niya na talagang ayaw ko na tumira sa mga karbonel, gagawin niya ang lahat para bawiin ako. Ayoko naman po na magalit sa akin ng mga karbonel. Kasi alam ko po na kailangan ko pa sila para kay Inay. Mas maganda po na magkahiwalay muna kami ni Inay sa ngayon. Sa ganun, masisigurado ko na matutulungan siya ng mga karbonel para sa panggastos siya sa gamot. Nakakaloka! Pangpamas naman kasi yung acting mo! Pati ako naloko mo! Diyos ko! Eh, alam mo, hindi naman talaga ako naniniwalang masama ka eh. Yan na nga rin sinabi ko kay Jerome nung nagkwentuhan kami. Pinag-usapan niyo po ako ni Jerome? Alangan naman pag-usapan namin global warming. Siyempre, ikaw. Alam mo ba, bilib na bilib ako dyan sa Prince Charming mo. Ang sipag-sipag, sobra grabe yung sakripisyo niya. Para lang makapag-ambag siya dyan sa inyo ni Marcy ko. Ba't pinahihirapan mo pa? Huwag mo nang pahirapan. Sa tingin ko, mahal na mahal ka niya. Bigyan mo na isa pang chance. Sir, bigati na po pala itong si Marilyn. Siguro, senyorita na siya dun sa resort. Swerte naman ng best friend niyo. Swerte? Anong swerte doon? Kilala ko ang mga karbonel at alam na alam ko kung gaano kasama ang ugali nila. Ay, oo naman. Ako nga ay binabangungot kapag napapanaginip ako yung si Charito. Ano ka naisip ng si Marilyn at tumira doon kay Charito na yawn? Chef, kilala ko si Marilyn eh. Sigurado ako ginawa lang niya yan para kay Aling Perlita. Pero nag-aalala ako sa kanya eh. Paano kung may mga api sa kanya doon? Walang magtatanggol sa kanya. Mag-isa lang siya. Paano siya, Chef? Anong gagawin ko? Eh, kaso sir, parang buo na yung desisyon ni Marilyn. Hindi. Kailangan bumalik ni Marilyn kay Aling Perlita. Sigurado akong hindi siya masaya na malayo siya sa nanay niya. Uy! Darlene, andito ka pa. Gabi na. Baka hinahanap ka na sa inyo ah. Paalis na rin po ako. Inaayos ko lang yung gamot ni Nay Perlita. Salamat ha sa pagbabantay mo habang wala ako. Hindi yun naman po kailangan magpasalamat sa akin. Siyempre, nanay ko po siya at obligasyon ko na bantayan siya. Kalain mo! May bait naman pala tong taglay. Pagpatuloy mo yan ha. Tsaka maganda yan, nakakabuti yan kay Marcy. Yung dalaw-dalaw mo na yan. Para hindi na nararamdaman na nag-iisa siya. Sa totoo lang ho, medyo nakakapikon yung lagi niyang pagbanggit tungkol kay Marilyn eh. Naku, pasensyahan mo na yan. Alam mo naman, matindi yung pinagdaanan nila ni Marilyn. Tsaka, hindi na lang yan sinasabi sa'yo, pero na-appreciate niya yung mga pagdalaw mo yan. Sige po. Sige na, ako nang bahala. Mauna ka na doon. Sige na, umuwi ka na. Mamaya niyan, hinahanap ka na eh. Sige po. Oo. Salamat ulit ha! Madam? Madam, nandito na po si Ma'am Saan ka nang galing? Alam mo bang pinahalugog ko ang buong resort para hanapin ka? Hindi ka nakita? Saan ka nagpunta? Sa labas lang ho.
Sa labas? Madam Charito, ang totoo po niyan, galing po ako sa nanay ko. Hindi po kasi ako mapakali. Gusto ko pong tingnan ko, ayos lang po ba siya? Hindi ba't nag-usap na tayo? Para kay pa. Pinagtabuyan mo. Pagkatapos pupunta ka rin para sa bahay. Kasi po, Madam, Lola, buong buhay ko po, hindi ko po napagsalita ng gano'n ng nanay ko. Kaya po nag-alala ako sa kanya. Alam ko po kasi na dinibdib niya yung mga nangyari kanina eh. Kahit na, sinuway mo pa rin ako. Hindi na po mauulit. Tawarin na po sana ako. Pinapatawad naman kita. Ang importante sa akin, nagsasabi ka ng totoo. Dapat mong malaman na ayaw ko ang nagsisinungaling. Hmm? Opo. Okay. Magpahinga na tayo. At, napagod ako. Mauna na ako. Nagkaayos na kayo ni Sige. Kailan pa? Di ba iniiwasan ka niya? Nung pinalayas na ako sa resort, tinawagan ko siya ng tinawagan. Pero hindi ko siya tinigilan. Siguro nakulitan sa akin. Kaya 2 linggo na kaming palihim na nagkikita. Alam mo, masama ang kutob ko, Giselle eh. Kasi hindi biro yung ginawa mo sa mga Carbonell. Eh, hindi ganun kabilis para mapatawad ka. Alam ko yun. Eh, alam mo naman pala eh. Basta mag-ingat ka. Kasi hindi natin alam kung anong plano sa'yo ng mga Carbonell. Tagal ko nakasama si Ziggy, kaya alam na alam ko kapag nagsisinungaling yung lalaking yun. Pero alam mo kanina, naramdaman ko na sincero siya eh. Tsaka, naramdaman ko na mahal pa rin niya ako. At tsaka Ron, ngayon ang gusto ko lang talaga yung mabuo yung pamilya namin. Magkasama-sama kami ako, si Ziggy at tsaka si Marilyn. Perlita? Mars? Mars! Ano to? Dahing kalat? Eh, darating na yung anak mo, bibisita. Ano ba naman to? Ano? Bakit di mo naman ako sinabihan agad? Para sana nagwalis-walis ako at nagligpit ng mga gamit. Ayaw pa naman ni Marilyn ng makalat dito. Mars, yung tinutukoy kong anak mo, si Darlene, siya yung bibisita sa'yo dito. Pasensya ka na, Alison. Hindi ako makakasama sa'yo. Kailangan ko bisitahin si Nay Perlita eh. Girl, ano ba? You're only wasting your time. Wala ka mapapala kung bibisitahin mo pa yung mother monkey na yun. Ay, mag-ingat ka dyan sa mga sinasabi mo, ah. Nanay ko pa rin siya. Oo, hindi ako lumaki sa kanya, pero siya ang nagluwal sa akin sa mundong to at marunong akong tumanaw. Hindi katulad ng ibang taong kilala ko dyan. Ever. Darlene, Yes? pwedeng pakibigay naman to kay nanay. Paborito niya kasi to eh. Huwag mo na lang sabihin na ako yung nagpabigay. Bakit hindi ikaw ang magbigay sa kanya niyan? Oh, wait. I forgot. Itinakwil mo na pala ang nanay mo. Yung babaeng nagpalaki sa'yo ng 18 taon, binaliwala mo lahat ng yun kasi ipinagpalit mo para lang matikman mo yung yaman ng mga Carbonell. Hindi mo alam ang totoong kwento, Darlene. But I do. I perfectly do, Marilyn. Alam ko nang matagal kang inggit sa akin at alam ko nang matagal mo nang gustong angkinin ang mundo ko. Well, congratulations! Game well played. Congratulations.
Tuwing July to November, naglalabas tayo ng mga promo, privileges, discounts. Kasi? Kasi po, lean season po ang tawag doon. Tapos po, kaunti lang po talaga yung mga taong pumupunta sa mga beach, sa mga resorts po. Pero kapag naman po, March to May, yun po ang tinatawag na peak season. Kaya po, dagsa ang mga tao at kikita po ng malaki ang mga resort dahil po mataas po yung rates. Very good. Kailangan aralin mo ang lahat ng yan. Dahil darating ang panahon, ikaw na ang magmamanage ng resort na ito. Magaling ka ba sa math? Sakto lang po. Sakto lang. 48,500 divided Excuse me, by sir. 86,000. May naghahanap po sa inyo sa labas. 300 is equal to T square. Mama, mauna muna ako sa inyo. Okay, joke. Einstein yun. Alam mo yun? Apo. History Channel. Hello? Sige. Sige, miss na kita. Kailan ba tayo magkikita uli? Giselle? Rodora? Hoy! Kailan ka ba nakikipagkita kay Ziggy, ha? Handa kong patunayan na malinis ang intensyon ko sa'yo. Marilyn, mahal kita. Umalis ka na lang. Tama-tama pala yung dating mo eh. Pinagdadaanan din ako ngayon. Kailangan ko rin nakausap. Inasted ako ni Marilyn. Pinalis ko na po si Jerome. Kahit kailan, hindi na niya ako guguluhin pa. Bulag ba si Marilyn o tanga lang siya? Dahil ikaw yung pinaka-sincere, pinaka-responsable, pinaka-loving na tao na kilala ko. Ano naman magagawa ko? Sabik na ako makasama yung pamilya ko. Di ba close ka naman kay Marilyn? Doon ka humingi ng tulong para makabalik ka sa resort. Ikaw yung may kasalanan lahat ng ito, tapos makakasama mo kami na ganun-ganun lang. Wala kang makukuhang tulong sa akin. Anong ginagawa mo rito, babae ka? Layas! Sabihin mo naman kay Mama yung totoo na nagkabalikan na tayo. Please naman.